Janine at Ara, nilagawan ni Roro Madrid. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Binanggit ni Roro Madrid sa guesting sa Fast Talk with Boy Abunda. Inaming kabilang sa mga nililigawan niya sina Barbie Fortaza, Lexi Fernandez at Yasi Persman. Kulang daw ito, sabi ng mga nakakaalam ng konti sa love life ni Roro. Dahil niligawan din daw ni Roro sina Janine Gutierrez at Ara San Agustin. Nagkasama kasi sina Roro at Janine sa Sherlock Jr. At chika nga, natipuhan ni Roro si Janine at niregaluhan para nito ang actress ng rubber shoes. Hindi nga lang nakumpirma ang pagbibigay ni Roro ng rubber shoes kay Janine. Nakasama naman ni Roro si Ara sa Encantadia at ganun din ang chika, natipuhan ng aktor ang actress. Tinutukso nga sila sa set. Nabalita ring binigyan ng shoes ni Roro si Ara, but again, hindi ito nakumpirma. Hindi nga lang nakumpirma ang pagbibigay ni Roro ng rubber shoes kay Janine. Nakasama rin ni Roro sa Encantadia. Saka bakit ang hiling magregalo ni Roro ng shoes sa girls na kanyang natitipuhan? Kay Bianca Umali kaya, ilang shoes na ang naibigay sa kanya ni Roro? Paglilinaw lang, hindi pa girlfriend ni Roro si Bianca nang maling siya kina Janine at Ara. Kaya walang dapat issue dito. Hindi rin dapat gawing big deal ang fans ni Roro at Bianca. Nakaraan na yun at nagmo-move on na ang lahat. Kabilang banda, Janine sarap magpaganda. Ibang klase ang lakas ng hatak sa mga kakalakihan ni Janine Gutierrez. Very refreshing ang taglay na beauty ng kapamilya actress. Ito ang masisilip sa kanyang latest Instagram post, suot ang one-piece black suit. Lalong gumanda ang napakalinis na lagoon sa Palawan dahil sa taglay na alindog ni Janine. Lutang na lutang dito ang karekta ng aktres sa kanyang matamis na ngiti. Palang ay matutunan na ang maraming boys. Tunay na flowis at siksik sa hotness si Janine. Yummy ang kanyang karektan kahit pang ang gulo silipin. Sarap pampagana ang kasiksihan. Siya ang tipo ng babaeng type na type pagpistahan ng mga barako. Tunay na pampabuhay ng dugo ang kakaibang taglay ng karisma ni Janine Gutierrez. At habang sa kabilang banda naman, When I Meet You in Tokyo ni na Ate V at Boyet nag number 1. Tuloy ang pag-ani ng tagumpay ng pelikulang When I Met You in Tokyo ni na star for all seasons Vilma Santos at Ultimate Drama King Christopher De Leon. Pumesto agad sa number 1 slot ang isa sa mga patok na entry sa Metro Manila Film Festival 2023 nang magsimula itong mag-stream online last July 29 sa Netflix. Ang When I Meet You in Tokyo ay ang pagbabalik tambalan ng Ogie Love Team of all time, ang Velma Boyet Tandem, produced GG Production and Corporation. Ito ay mula sa direksyon Rado Pero at Romel Pinesa. Ayon nga kay Vilma, masayang masaya siya sa mainit na pagtanggap ng mga manonood na pinagbibidahang pelikula nila ni Christopher. So happy talaga namang I'm so proud of this movie. Maaaring sabihin nila it's very simple movie, bakit ganyan? No, hindi yung kasimplihan na pelikula namin ni Yetbo ni Christopher De Leon. Ang importante rito is yung message ng movie. Kasi kapag nakuha mo yung message ng movie, panalo na kami. Hindi ba nandun yung forgiveness, second chances, how important love is, family values? Kung panonoorin mo talaga, mas matindi yung When I Meet You in Tokyo. It's very simple story pero nandoon na lahat. For that, I am really proud na ngayon pinapanood ngayon sa Netflix. I asked him to watch it again hanggang sa ma-absorb mo yung meaning ng movie, sabi ni Ate V. Kinilala rin ng mga iba't ibang award-giving body ang natatanging husay ng movie icon sa paghanap kung saan itinanghal siya bilang Best Actress sa 2023 Metro Manila Film Festival at First Manila International Film Festival at kamakailan nga ay sa 4th Star Awards for Movies. Pinarangalan din sa nakaraang 2024 FAMAS Awards Night ng Circle of Excellence sina Ate V at Boyet para sa mahusay na performance nila sa When I Met You in Tokyo. At habang sa kabilang banda naman, Mark Anthony Chunugi sa Serye dahil sa viral 6 scandal. Matindi rin ang naging kapalit na karera ng aktor na si Mark Anthony Fernandez matapos kumalat ang online ang kanyang 6 video. Kamakailan ay nagtrending ang aktor sa X or dating Twitter noon na sa pagpapainit nito araw ng netizens na nakapanood ng kanyang viral video kasamang isang babae. Ayon sa latest episodes ng Showbiz Update ng talent manager na si Ogie Diaz, nakaapekto kay Mark Anthony ang paglabas ng kanyang 6 video sa publiko. Chika ni Ogie,
Nahak ang phone ng aktor kaya nakuha ang mga files dito at kasama na nga ang kanyang mga skandal. Dito ay namin rin ni Ogie na talagang si Marc Anthony ang lalaki sa naturang video. Siya ang lalaki. Natatawang sabi ni Ogie, dagdag pa niya, napanood na raw niya ang pag-uusapang skandal ni Marc Anthony. Mukhang malaki ang naging epekto nito sa kanya. Yung skandalo na lumabas, ito nga bigla na lang siyang tinanggal. According to my source, tinanggal si Marc Anthony Fernandez doon sa Rain in España starring Mark Calio and Heaven Peralijo. Dahil under Viva lahat ni Ogie, ang pumalit raw sa pagganap sa kanyang karakter ay si Dominic Ochoa. Nakakaloka ang sinabi na rason ay dahil rin daw sa lumabas. Nakakaapekto ang video career niya. Syempre, hindi rin natin masisisi si Mark kung talagang compilation niya lang yan gaya lumabas. Say pa ni Ogie, payo niya sa susunod na iwasan na lang ang pag-video at mag-iingat. At habang sa kabilang balita naman, Sandro Mulak nagreklamo na sa GMA. Dalawang katao iniimbestigahan. Natanggap na ng GMA Network ang formal na reklamo ng baguhang aktor na si Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractors na umano'y nanamantala sa kanya. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Kapuso Network ngayong araw, ibinagbigay alam nito sa publiko panibagong update tungkol sa kontrobersyang mainit na pinag-uusapan ngayon. GMA Network has just received a formal complaint from Sparkle artist Sandro Mulak against two GMA independent contractors, Jojo Nones and Richard Cruz, recognizing the seriousness of the Alec incident. GMA Network had already initiated its own investigation even before receiving the formal complaint. Dagdag pa ng GMA Network, respecting Sandro's request for confidentiality, the investigating body will withhold with all details of the formal investigation until its conclusion. The network assures the public and stakeholders of its commitment to conducting this investigation with the high standards of fairness and impartiality. Matatanda ang unang pumutok ng chika tungkol sa nangyari kay Sandro sa mga naglalabas ng blind items sa social media. Matapos ng ilang araw ay naglabas na ng cryptic post si Sandro sa kanyang Instagram stories, kasunod ang babala ng kanyang ama at ang official statement ng GMA Network tungkol sa kumakalat na balita. Online articles and posts have recently circulated regarding an Alec incident involving an artist independent contractors of the GMA Network. We have yet to receive a formal complaint from those Alec involved in the issue. Should one be filed, the network is committed to conducting a thorough and impartial investigation. We assure the public the GMA Network takes matter with the utmost seriousness, say ng GMA Network bago pa matanggap ang formal na reklamo ni Sandro Mulak. Kaya naman, atin nang malalaman kung ano nga ba ang katotohanan, kung ano nga ba ang totoong nangyari, kung siya nga ba ay sinamantala at kung ano ang ginawa kung bakit siya nasama.